meron kasi akong nakausap. Iba to, segue na tayo ha. Sige, ibang issue naman to. Ibang issue mga kayubi. May nakausap ako, itago natin sa pangalang alias Teya. Teya. Oo. Si Teya. Totoong, existing talaga tong taong to. Filipino to, partner. Oo. May birth certificate to. Oo. Okay. Nakausap ko siya nung Sabado. Mga kayubi, ito yung revelation ha. From a resident of Tarlac. Okay? Na in a way, kilala si Mayor Alice Go. So nakausap ko siya, actually, iba yung kaso namin, iba yung pinag-usapan ng kaso namin, until na dinig ko yung Tarlac. Diba? Sa pag-Tarlac, syempre, uy, teka lang, di ba? Ganun, teka lang, kilala mo ba si Mayor Alice Go? Ano ba siya, di ba? Actually, minsan yata niya na make-upan. Si Mayor Alice Go. At ang tanong ko una, kilala mo na ba siya na matagal? Nakita lang daw nila siya. Ito naman ay base lang kay alias Teya, partner. Nakita lang nila si Mayor nung malapit na mga kandidato. Okay? So, kung nung bata-bata, hindi nila yun nakikita. Base sa kanya, hindi ko sinasabi ito pangkalahatan. Base lang ito doon sa ikinuwento sa akin ni alias Teya. Okay? And then, partner, mabait daw si Mayor Alice Go. Generous. Apa? Generous. May pera siya. Oo, correct. Diba? Para bang isang click, pabili Bigay tayo ka ng burger. Aba? Oo. Hindi siya madamot sa ganun, partner. Oo. Nakita ko nga yung kanya, ito talaga ako tawag na ito. Hinanap ko yung kanyang Facebook partner. At di ba may mga reels siya doon? Talagang partner, masang-masa yung kanyang dating. Lang siya, maong. T-shirt. Naka-chinelas. Naka-t-shirt. Pero Fendi. Oo. Di ba? Okay. Saka ibang kwintas niya. Tapos yung kanyang, tawag ba doon? Belt back. Louis Vuitton. Mayaman sila, partner. Pero itsura, makikita mo, partner. Simpleng-simple. Talagang bumabaw. Sumasakay siya ng tricycle. Yes. Nagmamano siya sa mga matatanda. Saka para may mag-gift. May mga gift yung mga birthday ng mga lolo-lola. Meron. Parang Makati style, partner. Ito pa. Ito daw si Mayor Alice Go, bago pa naging mayor. Kapag dumarating, marami daw talagang convoy. Karamihan ang gamit ay Alphard. So, yun nga yung kwento niya sa akin. Tapos pag nagsalita daw siya, yun daw, matatas magtagalog. Kaya alam mo na mga parang accent na Chinese. Diba? Yung medyo nahihirapan. Pero, tapos, ito sabi nila. Sabi ko, paano yung farm? Alam nyo ba kung sino may-ari? Ang alam nilang may-ari, mga kayubi, Pamilya Go. Yung? Go. Di nila inisip kung Guo. Basta dito naman po tayo ngayon sa chicken farm natin. Pagpasensya nyo na po, hindi ko po kayo pwedeng dalhin doon sa pig farm, doon sa Bobby. Kasi meron po tayo ngayon threat ng ASF. Baka mamaya tamaan po yung baboy natin. Kaya pagpasensya nyo na po, hindi po tayo makakarating sa piggery. Dito naman po tayo sa chicken farm po natin. Routine ko rin po na iniikutan po yung mga piggery natin. Kasi kahit na meron po tayong election, inaalalayan din po at gusto ko rin po nakatutok pa rin po tayo sa negosyo natin. At dito po sa chicken farm natin, makikita nyo po ngayon medyo konti na lang yung eggs na dito sa tray kasi medyo pahapon na po. Pag umaga po, mas punong-puno po sila. Meron po tayo dito 130,000 heads po na chicken. Ang kulay ng itlog nila puti. Nag-iisip nga ako kung pwedeng gawing pink eh. Basta dinig na nila noon pa, Go. Baka lang. Baka mabilis na sa pronounce kasi alam mo, paminsan din conscious ang mga Pilipino. Tapos, ang alam nila, sabi nila, pag manalaki ang mga farm, sa utak nila, ang alam nila may-ari, Chinese. Okay. Kumaga yun yung common knowledge na, may-ari niyan Chinese. Ganon. So, pero siyempre, hindi naman nila nakikita yung mga tao. Diba? And then, sabi nila, yung farm na yon nung pandemic, nagpamigay pa yata ng itlog saka chicken. Okay. Okay? Tapos yung iba yata, kinurakot pa ng ibang opisyal doon. So, parang hindi yata lahat nakarating. So, in other words, partner,
hindi mo matatawaran kung bait at bait ang pag-uusapan. Sabi nila. Kasi, kahit daw sa barangay, kung bidahin mo kahit anong affair, barangay lang Nandun. pupunta. At kapag sinabi na, parang Mayora, kasi ganito yung prices, ganyan. Sige, ako na magbigay. So, yun yung kwento sa akin. Kaya, so talagang, partner, tawag rito. Generous. Hindi. Maganda, di ba, ang pagkakaano rito. Package. Tour, kung sino man ang handler bang political manager na humahawa. Handler. Parang ganun. Parang political manager, tawag dyan partner Kasi, una, yung mga klaseng ganong approach partner, makikita mo lang yan kung sa pamilya nila ay may politiko. Diba? Kung yung tatay niya, nanay niya, o lolo, nakikita nila yun Kaya alam din nila kung paano yung approach dyan, partner. Diba? Ngayon ang tanong, saan ba galing itong si Alice Go? Politician ba? May politician ba sa pamilya nila? Paano niya yan? Kasi, partner, yan ang ginagawa ng mga traditional Pero ito, lumalabas nga partner. Minahal siya ng mga taga-Bamban. Dahil nga sa pagiging generous. Saka kumbaga hanggang sa liit na lugar, Pinupuntahan niya. Nakakapag-abot ng tulong, partner. Oo. So, ang dating dito, sabi ng mga taga doon daw, okay lang daw maging parte ng China. Ha? Kahit maging China sila. Ito yung puso ng mga tao doon. Kasi ang Bamban, sabi nga nila, is maliit na maliit na lugar, maliit na munisipyo. Munisipyo. At ang masaklap, partner, first time nagkaroon sila ng leader na ganon. Kasi yung mga leader daw dati corrupt. Wala talaga napupunta sa kanila. And at the same time, iba sugarol. Kaya nauubos yung budget. pera. At pati mismong pera ng politiko, ubos kasi sa sugal. Yun na nga ang malungkot dahil sa mga korupsyon na ginawa di umano ng dating mga pamunuan. Mas gugustuhin pa ng mga taga-Banban na maging parte ng China basta si Mayor Alice Go ang kanilang mayora. So, ngayon lang nabago yung buhay nila. Because may dumating na tao na ready magpamigay. Magbigay ng serbisyo sa kanila. Pati ayuda. Yun. Diba? Actually, partner, sa pag tinanong mo yung mga masang Pilipino, ang serbisyo sa kanila ay yung ayuda. Kaya parang takot yung tulong. Kaya takot. Yun ang iniisip nilang serbisyo. Takot yung tao. Na mawala si Mayor. Mawala siya at bumalik yung trapo. Isang issue yan, partner. Pero kasi ang basa ko, partner, mga ganito. Kasi inanalyze ko yung mga birth certificates, yung tatlo Talagang merong mali. May maling ginawa talaga dito. May discrepancy. So, mga kayubi, pwede bang ganito? Di ba? So, yung tatay niya Chinese. Tapos may negosyo sila dito. So, kinakailangan niya ng Filipino. Di ba? Para makabili ng mga lupa. Di ba? So, hindi naman pwede bumili ng lupa na hindi Filipino. So, itong iniisip ko, kung Chinese ito talaga, si Mayor Alice Go, partner, mukhang hindi niya papabayaan yung Chinese citizenship. Kasi tatay niya, hindi retained yung pagiging Chinese Kasi sabi nga natin, di ba, walang dual citizenship sa Chinese. Pag Chinese ka. So, kung hindi nila pababayaan yung Chinese citizenship nila, hindi sila pwede magpa-naturalize. Just to buy lots. Pero teka, sabi mo nga, sabi ng mga taga-Bamban, pag mayroon silang mga nakitang bagong farm, pagmamay-ari ng Chinese, kailan nag-umpisa yan? Noon pa daw, partner. Pero, Chinese, matagal na. Parang matagal na nilang alam yung farm dun Pero hindi nila alam kung sino yung mga nasa loob, partner. So, in other words, iniisip ko, ang theory ko dito is, posible talagang doon lumaki siguro si Alice.
Kung matagal feel ko na lang, matagal, partner, oo. this is my theory. Oo. Hindi siya dito lumaki. Sa China siya. But her father Oo. needs her Okay. para dito sa negosyo Pero sa yung, Pilipinas. pero yung tatay, anong sa tingin mo? Yung tatay niya, matagal na rito, nagnenegosyo dyan sa farm na yan. Partner, I think so. Nang Chinese siya. Chinese yung tatay niya. Hindi Filipino. At gumagamit ng ibang dami. Hindi Filipino. Hindi siya Filipino. So ngayon, kung may edad na siya, kanino niya isasalin to? Mhm. Eh dapat ang dating Filipino. Mm-mm. Pag nagpa-naturalize si Alice, mawawala yung pagiging Chinese citizen. Kung Mm-mm. so ganito ang theory. So ganon. Pwedeng gumawa sila ng late registered na fake partner na birth certificate to retain a Filipino citizenship, and at the same time, since hindi ito tunay na pangalan, dahil may Chinese name sila, Pwede pabalik-balik siya. pwede silang mag-Chinese citizenship na may passport. Oo. Na hindi sila magiging one and the same person. Oo. Kasi iba Hindi yung magiging identity niya conflict doon. yun, oo. Iba yung identity niya dito. Oo. Dahil ang nanay niya dito, si Amelia Leal. Oo. Pwede siyang pag ganon-ganon. Oo, pwedeng pa ganon-ganon. Oo. So, yun yung pwedeng maging theory, partner. Kaya lang kasi, ang problema, meron isang Willie Ong, mga kayubihan, na involved sa... Oy, sino naman si Will? Naku, partner, kawawa naman si Doc. Parang yun na nalagay sa news ng Pero parang alam ko, namesake lang to, sa droga. Na may mga associate siya, Pero siya. hindi to si Doc Willie. Kaya nga, partner, meron isang meron isang news. Parang nilagay yung mukha niya. Oo, mali yun. Mali yun kasi iba kawawa naman to si Doc. Chinese Mabait. citizen talaga to, partner. Tapos meron siya mga associates, partner, na nag-fake din. Nagkaroon din ng passport. At nakabili ng mga lupa. Naku. So yun yung mali di ba? Kung gusto niyo magpa-naturalize, di magpa-naturalize na lang kayo. Kung ayaw niyong i-retain yung pagiging Chinese niyo, kasi gumagamit kayo dito ng maaaring gumagamit kayo ng peking dokumento rito to retain both citizenships, which is wrong. Saka, partner, kung talagang Chinese ka, mahirap talaga maging leader dito yun. Kahit sabihin natin, napakabait. Diba? Mahirap. Kahit magaling, mabait. Oo. Yun yung issue. Unless, kung iyong itatakwil yung isang citizenship mo. Diba? Sabi ni Carben, ako talaga, ako taga Bamban, attorney. Never namin nakilala yang si Go or family niya until last election. Yung karamihan or lahat ng farms dyan sa Bamban, lumubog sa lahar. Nung pumutok, pinatubo. Karamihan, na-relocate. So bago lang to. Oo. Bago lang ito, pero ang sabi nga, mga mukhang pamilya Go. Oo. Na Chinese. Pero nakita mo, partner, tagun-tago talaga yun. Hindi man tagun-tago. Matataas yung mga bakod. Oo. Di mo makikita kung sino yung mga tao. So, hindi natin alam kung lahat doon puro Chinese. And at the same time, partner, ang sabi ni Chuck, magaling siya mag-Chinese hindi siya magpaturo ng Chinese. 你好，运城 I am Mayor Alice Go. In behalf of the Municipality of Bamban, Tarlac, Philippines, we would like to greet everyone a happy Chinese New Year. 在新春到来之际，向友好城市运城人民拜年了，新年快乐，万事如意。 Hindi na siya pwedeng turuan ng tatay niya. Sabi niya, dahil ang tatay niya, iniiwan lang siya. May tutor lang siya. Ano yung tutor niya? Chinese o Filipino? Kasi kapag pumasok ka sa school, partner, definitely may Chinese name ka. Kasi si Camille sa kasi Calvin, Chinese school, may Chinese name. May Chinese name. So definitely, Meron din siya. kung may Chinese name yan, iba nga ang pangalan niya sa passport kung nasa China siya. Kung kung Chinese citizenship siya, iba yung identity niya doon. Ayun. Kaya sabi ni Oh my Marie, nako, attorney partner. Partner, oo, yung inanalyze kasi natin yung tatlong birth certificates nung Guo siblings. Kung totoo magkakapatid sila. Sa sa vlog ko sa Batas with Attorney Claire, ang title niya is How to Detect Lies 101. At ito hindi ko nasama, pero thank you kay Roderick kasi hindi ko siya nasama, siguro na nalagpasan ko, pero nakita ko na to. Sabi nga niya, yung birth certificate ni Sheila, mga kayubi, paki-check din to yung birth certificate ni Sheila at ni Seaman, partner, pareho silang panganay ni Amelia Leal. Nako. Pareho silang firstborn, tapos si Sheila, firstborn din. Paano nangyari? So, paano nangyari yun? No. So, tapos 1988 pinanganak si Seaman, 1984 pinanganak si
Sheila. Oo. Oh, tapos iba yung kasal. Oo. Tapos, ang edad, bumata, pabalik. Oo. Mas bata siya nung 1988 as compared to 1984. Yung edad ni Amelia, nung 1984, ay 25 years old na siya. Pero nung 1988, nung di umanong pinanganak itong si Simen, ay naging 22 years old siya. Tapos, yung age ni Angelito Go, nung 1988, 26 years old siya. Nung 1984, 25 years old siya. 4 na taon ang pagitan, pero dito, 1 taon lang ang pagitan ng edad. Paano nangyari yun? Kaya sabi natin, sana all ang edad paatras. Nako. Oo, So, yun. sana nga. So, thank you, Roderick Cruz. Ayan. Makikita yan, partners, ha? Sa Batas with Attorney Claire Mapapanood. Castro. Ayan. Ayan. Naka-ano na yung partner? Naka-upload na siya. Naka-upload na siya. Okay. So, paano mga kasama? Hanggang bukas. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Don't forget to like and subscribe ang aming YouTube channel. At syempre, partner, DZXL News. At Batas with Attorney Claire Castro. Ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.